Okay, katatapos lamang ng press briefing na isinagawa ng Task Force Yolanda dito sa Tacloban at sa briefing na ito ay pinagpugayan ni DILG Secretary Mar Rojas ang naging efforts ng mga kababayan niya na kasama sa mga clearing and rehabilitation efforts dito sa Tacloban. Anya, karamihan sa kanila ay mga biktima rin ng bagyong Yolanda, ngunit hindi sila natinag sa pagtulong sa kanilang bayan. Samantala ay sabi ni Rojas pa, the worst is over. Inihambingan niya ang kalagayan ng mga apektadong lugar dito sa Leyte at Samar sa isang pasyente na nasa ICU. Bagamat anya nasa ICU pa rin ang mga lugar na ito, ay patuloy namang nagiging stable at bumubuti ang kondisyon. Samantala, kasama rin sa briefing na yon ang iba-iba pang mga kasapi ng gabinete ng Pangulo. Kasama doon si DSWD Secretary Dinky Soliman, MMDA Chairman Francis Tolentino, PCDSPO Secretary Ricky Carandang, DTI Secretary Gregory Domingo. Kasama rin po ang Gobernador ng Leyte, Governor Dominico Leopoldo Petilla, at makakausap po natin siya ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Magandang umaga sa inyo, Cathy. Okay, gaya nga po ng nasabi ni Secretary Rojas, patuloy na pong nagiging stable ang kondisyon ng Tacloban in particular dahil nandito po tayo ngayon at ito po ang sentro ng ating operasyon. Pakipaliwanag po sa ating mga manonood kung ano-ano na yung mga nagsusulputan na signs na normal na ang syudad. Hindi ako masyado makakomment sa syudad, Cathy, kasi ang syudad is autonomous, hindi under sa jurisdiction ko. Maybe ang ano ko yung comments ko parte doon sa province, sa mga munisipyo sa probinsya ko. So far, pag sinasabing parang may ibang mga munisipyo nagse-second round na nagte-third round na ng pagtatanggap ng mga food packs, yung mga pamilya. Yan naman ang inano ni Secretary Dinky at ni Secmar dati during the early days na ito ang target nila. Siguro I don't think nandun talaga sa fully sa target, pero konti na lang nasa target na, no? Well, meron syempre hindi as just with any operations, any production, something na gano'n. Talagang meron mga exceptional na-discuss din dati. May mga exceptional, na may mga nakita silang ganito. Pero instead of itigil na lang natin to, hindi naman gano'n, no? Ay, inaano natin na tinutulungan natin ang mga mayors na to. Sabi nga ni Sec Dinky, na paano no, ang operation. So in general, so far okay na, no? Meron lang mga isolated cases, mga exceptions na inaano lang namin na ma-improve pa para mag-improve pa yung distribution system nila. Governor, meron din pong pag-shift ng clearing operations dahil 50% na po cleared yung Tacloban ayon sa MMDA. At ngayon naman yung iba pang mga municipalities ng Leyte ang tututukan yung mga side roads. Sa inyong tansya po, mga anong percentage pa yung kailangang i-clear? Yung may mga bayan, na makaramihan ng mga bayan, nagli-clearing na rin ang mga mayors, ang mga barangays, nagli-clearing ng mga kanilang mga barangays, no? May iba na para bang nagpo-food for work sila, yung mga napupulot na mga small pieces, yung kaya hilain, kaya manumanuhin, nagsimula na yon since last week pa, nagte-clearing na sila. Ngayon, meron lang talagang mga malalaki, like yung mga poste ng ilaw, na bumagsak, mga malalaking puno. Kung kulang ng tools, parang syempre, iniwanan na lang muna yon, and then hopefully pagdaan ng mga heavy equipments, pag-clear niyan, halos konti na lang ang matitirang basura sa kalsada, no? So I think we're on our way, no, na malinis din namin ang buong Leyte. And yun naman dating nga dun sa konting mga problema, kinks in the distribution of relief goods. Gaya nga po nung aking na-raise kanina sa press briefing, as of yesterday, may mga nakausap pa rin po akong mga residente na complaining na merong mga certain barangay officials na kakapanalo lang, hindi pa nakaupo sa pwesto, sa kanila po binibigay yung mga relief goods. Paano nyo po tututukan ito bilang gobernador ng Leyte? Yes, right now I have mga 1,391 barangays sa province of Leyte. And we do as much as possible with our resources kasi marami pa rin kami mga staff na hindi pa pumapasok, pero whatever we could get, no, na pinapaikutan talaga namin, pinapaobserbahan namin, and then if there is something that we see na hindi nararapat sa distribution ng mga mayors, ng mga barangays,
kinakausap namin. Kinakausap namin to correct the problem. In the end, and the bottom line in the end, ang hinihiling ko lagi sa ating mga mayor, sabi ko na, mayor, alam mo, mga politicians tayo, by default parang may duda ka agad, di ba? May duda ka agad, but wag nyo nang pansinin yon. Ang importante, ang hiling ko sa inyo, lahat ng pamilya kailangan mabigyan ng food packs, di ba? Galing ng DSWD, other sources, no? Siguraduhin na mabigyan. Minsan nga may nagkakagulo na ang incumbent at saka yung upcoming, parang ganun, katulad ng question mo. Pero minsan sa akin, tinatanong ko rin, pinapatingnan ko rin sa mga tao namin na, how about ang mga residente, nakatanggap ba? Pag nakatanggap minsan, parang it's a smaller problem. Kasi nakatanggap naman lahat. So it's just a matter of plantsahin na lang dito sa mga opisyales natin. Governor, aside from tinututukan yung clearing pa rin, nag-uumpisa na rin po yung recovery planning. Meron po bang attempt ang inyong pamahalaan, pamunuan, na magsagawa na ng zoning, lalong-lalo na po talaga dun sa talagang identified na natin na danger areas dahil po sa Typhoon Yolanda? May mga discussion na yan with some of the mayors. In fact, some of the mayors, like particularly sa Tanawan, no, meron parang silang isinasatupad na no construction zone. 50 meters mula sa beach, sa dagat, no, sa shorelines. Although these are just temporary pa ngayon, in the end we will make final decisions on this eventually. Para kasi halimbawa, kung 50 meters, baka masama yung munisipyo. Ang bayan masama yung munisipyo. So, eventually, ang gagawa munisipyo ng isang malaking gastos, gagastos sila ng malaki rin paglipat ng munisipyo nila to another location. Parang ganon. Or maybe, baka pwede i-reinforce na lang. Or, ang sabi nga ni Sec Martin kanina, baka we can improve our evacuation procedures para pag meron ng mga ganito, no, we can anticipate more sa mga darating sa amin na mga bagay, makakapag-transfer kami to the proper locations. Governor, on recovery and rebuilding pa rin, kamusta naman po yung supply ng mga construction material sa inyong probinsya? Kasi po, hampered pa rin po ba yung delivery ng mga traders ng kanilang mga supplies? Marami po sa ating mga kababayan na nag-uumpisa ng magkumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. I think hindi hampered yung delivery. Ang question diyan is ang economy. Ang question diyan ang mga businesses, no? Parang siguro on the other side of Leyte, doon sa facing Cebu, parang back to normal, may nabibilhan ng mga construction materials doon. Pero on this side hindi, kasi take note na siguro last week, no, lang after pagkatapos talaga ng bagyo, nabalitaan naman natin lahat dito sa nagkaroon ng mga looting, no? Practically, ang mga warehouses, walang mga laman, walang stocks na maibebenta. Isa pang problema yon. So, ang inaano namin na hinihikayat namin na sana yung mga traders dati na nagsiserve dito sa Leyte, no, pumunta na kayo dito, magdala na kayo, maghakot na kayo. Ang Leyte is, ang Tacloban for example, Tacloban is ready for business. Ang nakikita ko ngayon, ready for business. Dalhin nyo yung mga supplies nyo at saka simula na kayo magbenta. Kasi yan yung kailangan. May mga halimbawa kahapon, nag-meeting kami sa mga staff ko sa Kapitolyo, may pera sila, pero sabi nila, Gob, saan tayo bibili ng materials kasi magpapagawa sila ng bahay nila. So ngayon, in such a case, ang ginawa namin, yung cooperative, no, yung cooperative ng provincial employees, inahunahan namin na sige, punta kayo Southern Leyte, punta kayo ng bili kayo ng mga supplies, tapos magtayo kayo ng tindahan ng mga para sa mga employees ng Kapitolyo, and maybe eventually kung okay ang mga operations ito, walang problema, we can expand that to provide also to the citizenry, makapagbenta din sila. Pero what is important, yung magdadala ng mga ibebenta dito sa Leyte from other provinces, yun yung kailangan. Governor, as a last question, napakarami pong tulong na dumating para po sa inyong probinsya, mula sa taong bayan at maging sa iba't ibang organisasyon. Mensahe nyo na lang po sa kanila. To all the donors, I will probably speak in English kasi they have maraming international na mga donors. To all the donors, really, I cannot say more thanks to you, no.
you know, your small things is right now, your small things is very 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 big to us. So we cannot thank you enough. Some of you have come to Leyte to visit us, to see for yourself what has happened here, no? So, you know, for us also in on a part of the Liteños, no, we will make sure that your what you have given us will not be put in vain. We will make sure that, you know, we will recover. So that is what we can promise you right now. We will recover. Maraming salamat po sa inyo, Leyte Governor Petilla. At yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Tacloban. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Cathy, at mag-ingat kayo dyan.